Nais kong sabihin na ang gabing iyon ay parang isang pelikula na isinaayos ko ng buong husay, isang pagtatapos na matagal ko ng pinlano, at isang simula na matindi ang bigat. Hello! Ako si Luningning, 25 taong gulang, taga Laguna, at sa akin nag-umpisa ang lahat ng ito. Sa loob ng 8 taon, pinaniwalaan ko si Marco, ang aking asawa, na kasama ko sa bawat hakbang ng buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga pangakong binitiwan niya, may mga lihim na unti-unting bumubuo ng isang bagyong hindi ko inaasahan. Nang gabing iyon, nakaupo kami sa isang maliit na restaurant sa bayan ng Pagsanjan, isang lugar na palaging malapit sa puso namin dahil dito kami nag-celebrate ng unang anibersaryo namin. Ang ilaw ng kandila ay nagpapasigla sa kanyang maitim na buhok na nakatali ng mahigpit at ang pulang damit na suot niya ay bumabalot sa bawat kurba ng kanyang katawan nang para bang may itinatagong lihim. Si Marco, tahimik at kalmado, ay tila isang taong ibang tao, isang lalaking may dalang mapanlinlang na plano na hindi ko pa nalalaman noon. Sa tabi ng mesa, may tumutugtog na sentimental na musika mula sa saxophone, habang ako ay abala sa pagtikim ng aking paboritong leche flan na parang walang humpay ang oras. Hindi niya alam na sa loob ng 3 buwan, inihahanda ko na ang sandaling yon, nang may pasensya ng isang taong nagdo-dismantle ng isang bomba. Sinasala ko ang bawat dokumento, pinipirmahan ng abogado at tinago sa 3 magkakaibang lugar. Para sa kanya, kami pa rin ang magkasama, ngunit sa likod ng mga mata ko ay may isang lihim na katotohanan. Ang bata na dinadala niya sa kanyang tiyan ay hindi sa akin. Habang siya'y ngumiti sa akin na para bang isang tanga, pinigil ko ang sarili ko na huwag magpakita ng galit. Ang bawat haplos at halik ay nagkaroon ng lasa ng pagtataksil. Nang ibuhos ng waiter ang kanyang paboritong Chardonnay sa baso, napansin ko ang saya sa kanyang mga mata, ang saya ng isang babaeng naniniwala na ang kanyang munting lihim ay ligtas, ngunit ako ay nakahanda na. Binuksan ko ang aking bibig at binitiwan ang 5 salita na inulit-ulit ko sa salamin sa loob ng 1 linggo. Alam ko, hindi ako ama. Nakatitig ako sa kanyang mga mata habang unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagdududa, takot, hanggang sa isang mapanlinlang na maskara ng isang aktres na nakalimutan ang kanyang linya sa entablado. Parang isang eksena sa pelikula nang siya'y pilit na tinawanan, subalit ang tawa niya ay pilit at kakaiba. Hindi ito nakakatawa, ang sabi niya, ngunit ang mga mata niya ay nagkukubli ng ibang kwento, hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa pagtitig sa kanya, ipinapakita ang walang hanggang kawalan sa puso ko, isang taong minahal at pinagtaksilan sa pinakapersonal na paraan. Sa paligid namin, napansin ko ang mga nakatingin na tao, pati na ang waiter na parang nahihiya sa tensyon sa hangin. Nang buksan niya ang bibig para magsalita, ako na ang bumangon. Inilapag ko ang napkin sa tabi ng plato, kinuha ang 300 piso na perang papel mula sa wallet, at iniwan ito sa mesa. Sapat na para bayaran ang bill at ang tip, pero hindi sapat para ipakita sa kanya na hindi na siya karapat-dapat sa kahit galit ko. Huling-huling titig ko sa babaeng kasama ko ng 8 taon, nakikita ang kanyang maputlang mukha, ang nakatikom na mga labi, at ang mga luha na pilit niyang pinipigil. Sandali lang akong nakaramdam ng awa, ngunit agad ko ring naalala ang mga text message niya kay Marco. Ang mga kasinungalingang dumaloy mula sa kanyang mga labi na parang matamis na pulot. Ang mga gabi na sinasabi niyang late sa trabaho siya. Tumalikod ako at naglakad palabas ng walang salita, habang ang ingay ng restaurant ay biglang nawala. Naiisip ko ang mga tingin at bulong ng mga tao sa likod ko. Si Luningning ngayon ay nag-iisa sa mesa na para sa 2, may hindi natapos na leche flan at baso ng alak sa ilalim ng mga mata ng mga nagmamasid. Sa labas, malamig ang hangin mula sa lawa. Huminga ako ng malalim at naramdaman kong bumigat ang puso ko, pero ito pa lamang ang simula. Ang tunay na bagyong naghihintay sa kanya ay nasa loob ng aming bahay. Ang simula ng lahat ay nangyari sa bahay namin sa bayan ng Liliw, isang tahimik na lugar na kilala sa mga makukulay na sapatos at malamig na hangin mula sa bundok. Matapos kong umalis sa restaurant, bumalik siya sa bahay na parang taong tumatakas sa apoy na unti-unting lumalapit. Ako naman, nakatago sa isang maliit na kwarto sa isang murang hotel sa kabilang dulo ng bayan. Alam ko ng eksakto kung ano ang makikita niya dahil ako ang nagplano ng bawat detalye ng maingat para hindi siya mahirapan at para hindi na siya maghanap pa ng mga susi gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Nasa bahay, hindi ko isinara ang pinto.
Iniwan ko itong nakabukas, isang maliit na tulong para hindi na siya maghanap pa. Patay ang mga ilaw at ang katahimikan ay kasing tindi ng makunat na talim. Siguro, tumayo siya sandali sa pasilyo, nakikinig, naghahanap ng kahit anong palatandaan ng aking presensya. Marahil ay tinawag niya ang pangalan ko, ngunit walang sumagot. Unang-una niyang napansin na ang kalahati ng aking mga damit ay wala na. Sa loob ng 3 linggo, unti-unti kong inalis ang mga gamit ko, 1 piraso kada araw. Isang kamiseta dito, isang pares ng sapatos doon. Hindi siya nakapansin o baka masyado siyang abala sa kanyang sariling buhay upang makita ang unti-unting pagkawala ng taong kanyang kasama. Puno ng kahungkagan ang mga drawer sa aming opisina, wala ng mga libro at dokumento na dati kong pinag-aaralan. Kinuha ko na pati ang litrato namin noong honeymoon sa Baguio, ang larawan na nakapatong sa aparador ng 7 taon. Naalala ko pa noong kumuha ako ng litrato, nagtakbuhan ako papunta sa kanya para magkasama kami sa harap ng mga pine trees. Ang kanyang tawa noon ay parang musika na ngayon ay tila isang alaala na lamang. Ngayon ang larawan ay nakalagay sa isang kahon sa isang imbakan na nirentahan ko gamit ang ibang pangalan. Sa Kitchen Island, iniwan ko ang isang lihim na regalo para sa kanya. Isang makapal na sobre na may nakasulat na kanyang pangalan gamit ang kamay ko. Kilala ko siya ng lubusan para malaman na hindi niya ito bubuksan agad. Una niyang iikot ang buong bahay, susuriin ang bawat kwarto, bawat aparador, bawat taguan na para bang isang detektiv sa eksena ng krimen. Hanapin niya ang anumang bakas ng aking presensya, ngunit ang amoy ko sa mga unan ay matagal nang nawala. Napalitan ko ang mga ito 1 linggo na ang nakalipas, at mula noon, natutulog ako sa hotel, bumabalik lang kapag siya ay nasa opisina o kapag sinasabi niyang nasa trabaho siya o kapag iyon ang sinasabi niya. Sa wakas, bumalik siya sa sobre. Siguro naupo siya sa sahig dahil nanghina ang mga tuhod niya. Inilatag niya ang mga dokumento sa paligid niya, parang mga barahan ng tarot na nagbabanta ng isang trahedya. Ang unang papel na nakita niya ay ang resulta ng paternity test, 0%. 2 numero na sumira sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan sa isang iglap. Hindi mahirap kumuha ng sample ng DNA. Naghintay lang ako hanggang sa pumunta siya sa dentista at kinuha ang baso ng mouthwash na iniwan niya. Walang tanong sa laboratorio, nagbayad ako ng cash at personal kong kinuha ang resulta. 9 na taon akong inisip na kilala ko siya ng higit pa sa sarili ko. Alam ko ang paborito niyang kulay, kanta, at lugar na pinupuntahan tuwing bakasyon. Alam ko ang oras ng kanyang pagtulog at kung paano niya inilalapag ang kanyang bag sa pasilyo. Ngunit hindi ko alam ang pinakamahalaga, na halos 1 taon na siyang may relasyon kay Marco, ang kanyang katrabaho. Hindi ko alam na ang batang inaasam naming magiging bunga ng aming pagmamahalan ay hindi sa akin. Ngayon, alam ko na lahat. At alam niyang alam ko. Ngunit ang sobre ay puno pa ng iba pang mga sorpresa, ngunit ang unang dokumento ang pinakamahalaga, ang paternity test na naging pundasyon ng lahat ng aking mga hakbang. Isang walang pinipiling ebidensya na ang babaeng pinagkatiwalaan ko ay tiningnan lang ako bilang isang hangal. Sumulyap ako sa orasan, 3 ng madaling araw. Siguro siya ay nakaupo sa aming kwarto, napapaligiran ng mga papel na nagbago ng buong mundo niya. Siguro umiiyak. Siguro sinubukang tawagan ako sa numerong hindi na ginagamit. Pinatay ko ang ilaw at ipinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, nakatulog ako ng payapa, iniisip ang kanyang mukha habang binubuklat niya ang laman ng sobre. Ang paternity test ang simula pa lamang. Ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Matapos niyang makita ang paternity test, unti-unti siyang nahulog sa isang malalim na hukay ng katotohanan at pagkawasak. Hindi iyon ang huling dokumento sa sobre, kundi ang simula lamang ng isang serye ng mga ebidensyang naglalahad ng bawat lihim na itinago niya sa akin. May mga resibo mula sa isang kapehan sa bayan ng Liliw, mula sa kapehan sa kanto, na nakadateline sa mga araw ng kanyang mga check-up sa doktor. Nandun ako, walang tigil na umiinom ng kape sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng pintuan ng klinika habang dumarating siya ng may ngiti sa labi, dala ang telepono sa tenga, at agad na tumatawag sa isang taong hindi ako. May mga litrato rin nakuha mula sa likod ng aking sasakyan, nakapark sa harap ng klinika, may malinaw na view sa pintuan.
Nakunan ko ang mga sandali nang palabas siya, nakangiti, nakatingin sa screen ng kanyang telepono na para bang may lihim na tinatanggap. Ilang ulit kong sinuri ang mga larawan, bawat isa ay may petsa at oras na malinaw na nakaprint, isang matibay na ebidensya na nandun ako, kahit pa iniisip niyang wala ako. Sumunod ang mga kopya ng bank statements, nagpapakita ng mga buwanang pag-withdraw ng pera mula sa kanyang pribadong account papunta sa isang numero na hindi ko kilala. Sinuri ko ito, at ang account ay pagmamay-ari ni Marco. Bakit siya nagbabayad sa kanya? Para sa katahimikan? O para sa isang bagay na mas madilim? Hindi ko gustong malaman. Ngunit ang pinakamatindi ay ang mga screenshot ng kanilang mga pag-uusap, mga salita na puno ng pangaakit, mga palayaw na dati ay akin lang, mga plano ng mga lihim na pagkikita sa mga hotels sa kabilang bayan, at mga pangakong magtatayo sila ng bagong buhay kapag dumating ang tamang panahon. Pero ang tamang panahon para sabihin ito sa akin ay hindi kailanman dumating. Ang kanilang mga mensahe ay tila isang murang nobela ng pagtataksil, puno ng mga detalye na hindi ko lubos maisip noon. Sa ilalim ng bunto ng mga ebidensya ay isang dokumento na nagtatakda ng kanyang kapalaran, isang notaryal na kasunduan sa pagwawakas ng aming kasal. Nasa huling pahina ang kanyang pirma, katabi ng akin, na may petsang isang buwan ang nakalipas. Siguro, tinitingnan niya ito ng paulit-ulit, pinipilit alalahanin kung kailan niya ito nilagdaan. Tutulungan ko siyang sariwain iyon. Iyon ay nang gabing nagkape kami sa sala, habang inihahanda ko ang mga dokumento para sa refinancing ng aming bahay. Inihanda ko ang mga papel, inayos ng maayos sa isang maliit na stack. Hindi niya man lang tiningnan ang nilalaman ng mga pinirmahan niya. Nagmadali siyang lumabas, sinasabing may yoga class siya, pero alam kong may ibang lakad siya. Isang lihim na lakad kasama si Marco. Sa ilalim ng sobre, iniwan ko ang isang maikling sulat na may 5 salita lang. Isinulat ko gamit ang aking pinakamalinis na sulat kamay. Lagi kong pinili ang katapatan kaysa sa drama. Dapat niyang malaman na ang desisyong ito ay hindi galing sa galit, kundi mula sa isang taong matiyagang nag-isip, maingat, at may layuning hindi mawala ang anumang bagay na mahalaga sa kanya. Ang gabing iyon ay parang isang ulap sa aking alaala, puno ng pang-aalinlangan at sakit. Inilagay ko ang kanyang paboritong alak sa kristal na baso. Binati siya na maganda siya sa liwanag ng papalubog na araw, at hinalikan siya sa noo habang nakayuko siya sa mga papel. Hindi niya alam na nilagdaan niya ang katapusan ng aming kwento, ang dokumento ng diborsyo na nakatago sa 7 pahina ng pakete ng mga financial papers. Hindi ko naman ito pinagsisisihan. Hindi ako naging masama kaysa sa naging siya. Ang pagkakaiba lang, ang aking pagtataksil ay may legal na epekto habang ang kanya ay moral na sugat lamang. Ngayon, nakaupo siya sa sahig ng aming silid na palilibutan ng mga piraso ng kanyang mga kasinungalingan. Bawat papel, isang salamin na nagpapakita ng tunay niyang mukha. Bawat ebidensya, isang pako na nagsisiksik sa kabaong ng aming kasal na siya mismo ang pumatay. At ako? Sa wakas, nakatulog ako ng matahimik. Matapos ang mahabang panahon ng kahirapan, batid na ang hustisya ay hindi laging nangangailangan ng sigaw at luha. Minsan, sapat na ang isang tahimik at masusing pagsisiwalat ng katotohanan. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa maliit na restaurant sa bayan ng San Pablo, kung saan kami nag-celebrate ng 8 taon naming kasal. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap sa mga puting mesa, habang ang saxophone player sa sulok ay nagtatugtog ng malulungkot na himig na tila sumasalamin sa aking nararamdaman. Nakaupo si Maya sa tabi ko, ang babaeng minahal ko ng buong puso, na ngayon ay may lihim na dinadala sa kanyang puso, isang lihim na matagal ko nang hinanda ang sarili kong harapin. Nakasuot siya ng pulang bestida na mahigpit na bumabalot sa kanyang katawan, ang kanyang buhok ay nakatali ng mataas, at suot ang mga perlas sa tenga na lagi niyang ginagamit sa mga espesyal na okasyon. Halata na ang kanyang mga mata ay may mga lihim, ngunit pinipilit niyang ngumiti sa akin na parang wala ng problema. Sa loob ng 3 buwan, inabot ko ang bawat araw na puno ng pagdadalawang isip at paghahanda. Parang isang taong nagbabagsak ng bomba, bawat dokumento ay sinuri ng 2 beses, bawat pirma ay pinagtibay ng abogado, at bawat backup na kopya ay itinago sa 3 magkakaibang lugar. Hindi niya alam na sa likod ng mga ngiti niya ay may buhay akong binubuo na wala siya.
Ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay hindi akin. Ngunit sa gabing iyon, bago ko sinabi ang 5 salitang magpapabago ng aming mundo, pinanood ko siya habang nilalasap ang kanyang paboritong leche flan, ang dessert na in-order niya noong una naming anibersaryo. Ang waiter ay nagdagdag ng kanyang paboritong alak sa baso at siya ay uminom ng may kasiyahan. Sa paraang iyon, siya ang pinakamasayang babae sa buong San Pablo, sigurado siya sa aming relasyon at sa munting lihim na itinago niya. Ngunit sa sandaling iyon, binuksan ko ang bibig at sinabi ang 5 salita na hinasa ko sa harap ng salamin sa loob ng 1 linggo. Alam kong hindi ako ama. Natigilan siya, ang baso ay nahinto sa kanyang mga kamay, at nakita ko ang paglipat ng kanyang ekspresyon mula sa pagtanggi, sa takot, hanggang sa isang mapanlinlang na maskara na para bang aktres sa entablado na nakalimutan ang kanyang linya. Sinubukan niyang tumawa, ngunit ang tawa niya ay pilit at malabnaw. Hindi ko na siya pinakinggan. Tumayo ako, iniwan ang 300 pisong bill at ang tip sa mesa, sapat upang bayaran ang lahat, ngunit hindi sapat upang ipakita sa kanya na wala na akong galit. Huling-huling titig ko sa babaeng naging bahagi ng buhay ko sa loob ng 8 taon, sa kanyang maputlang mukha, nakatikom na mga labi, at mga luha na pilit niyang pinipigil. Lumabas ako ng walang salita, at narinig ko ang biglang katahimikan sa restauran. Naiisip ko ang mga tingin ng ibang mga tao, ang mga bulong sa likod ko. Si Maya ay naiwan na nag-iisa sa mesa para sa 2, may hindi natapos na dessert at baso ng alak, habang ang mga mata ng mga nagmamasid ay tila sumusunog sa kanya. Sa labas malamig ang hangin mula sa lawa ng sampalok. Huminga ako ng malalim, naramdaman ko na bumigat ang aking dibdib, ngunit alam kong ito pa lamang ang simula. Ang tunay na bagyo ay naghihintay sa kanya sa aming tahanan. Pag-uwi ni Maya sa bahay namin sa bayan ng Liliw ay parang taong tumatakas mula sa apoy. Mabilis at walang katiyakan ang bawat hakbang. Nasa isang murang pansamantalang tinutuluyan ako sa kabilang dulo ng bayan, isang kwarto na maliit at payak, ngunit dito ko inililihim ang lahat ng plano na matagal ko nang inihanda. Alam ko ng eksakto kung ano ang kanyang mararamdaman pagpasok niya. Alam ko rin kung ano ang makikita niya dahil ako ang nag-ayos ng bawat detalye. Hindi ko siya nais mahirapan. Hindi ko isinara ang pinto ng bahay. Iniwan kong nakabukas para hindi na niya kailanganin pang hanapin ang mga susi gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Patay ang mga ilaw at ang katahimikan ay kasing tahimik ng isang libingan. Siguro, tumayo siya sa pasilyo, nakikinig sa paligid, naghahanap ng kahit isang palatandaan ng aking presensya. Marahil ay tinawag niya ang pangalan ko, ngunit walang sumagot. Unang napansin niya na ang kalahati ng mga gamit ko ay nawala na. Sa loob ng 3 linggo, unti-unti kong inilipat ang mga bagay ko. Isang damit dito, isang pares ng sapatos doon. Hindi niya ito napansin dahil abala siya sa kanyang sariling lihim na buhay. Ang mga drawer sa aming opisina ay walang laman, pati na ang mga libro at dokumento. Kinuha ko na pati ang litrato namin noong honeymoon sa Baguio, ang larawan na 7 taon na naming ipinagmamalaki. Naalala ko pa nung kinunan ko iyon, nag-set up ako ng timer sa camera at nagmadali upang makasama siya sa larawan sa harap ng mga pine trees. Ang kanyang tawa noon ay parang musika, ngunit ngayon ay isang alaala na lamang na nakatago sa kahon sa imbakan na nirentahan ko gamit ang ibang pangalan. Sa kitchen island, iniwan ko ang isang sobre na may nakasulat ang pangalan niya sa aking sulat kamay. Kilala ko siya ng sapat upang malaman na hindi niya ito bubuksan agad. Una, sisilipin niya ang bawat sulok ng bahay, susuriin ang bawat kwarto, bawat aparador, at bawat taguan, parang isang detektib sa eksena ng krimen. Hahanapin niya ang anumang bakas ng aking presensya, ngunit ang amoy ko ay matagal nang nawala mula sa kama. Pinalitan ko na ang mga unan at kumot 1 linggo na ang nakalipas, at mula noon ay natutulog ako sa hotel. Bumabalik lang kapag siya ay nasa trabaho o sinasabi niyang nasa trabaho. Sa wakas, bumalik siya sa sobre. Siguro umupo siya sa sahig dahil nanghina ang mga tuhod niya. Inilatag niya ang mga dokumento sa paligid niya, parang mga baraha ng tarot na nagbabanta ng trahedya. Ang unang papel na nakita niya ay ang resulta ng paternity test. Walang duda, 0%. 2 numero na sumira sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan sa isang iglap. Hindi mahirap kumuha ng sample ng DNA.
Naghintay lang ako sa tamang pagkakataon, ang kanyang pagbisita sa dentista, at kinuha ang baso ng mouthwash na iniwan niya. Walang tanong sa laboratorio, nagbayad ako ng cash at personal na kinuha ang resulta. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang tuluyang nagbukas ang pinto ng aming buhay sa isang bagong kabanata, isang kabanatang puno ng sakit, pagtataksil at pagwawakas. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ang simula ng aking kalayaan. Nang matapos kong ilatag ang mga dokumento sa harap niya, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa amin. Ang paternity test, mga resibo ng kapehan, mga litrato mula sa aking sasakyan, mga bank statement na naglalaman ng lihim na transaksyon, lahat ng ito ay nagsilbing mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng larawan ng kanyang pagtataksil. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga mata niya ay naglalarawan ng halo-halong emosyon. Takot, galit, pagkabigla at isang malalim na kalungkutan na hindi ko matumbasan. Napansin ko ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hinahawakan ang mga papel. Marahil ay iniisip niya kung paano niya haharapin ang katotohanan ito. Ang buhay na itinayo namin ay unti-unting nagiging abo sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko na siya pinilit. Hindi ko na siya pinagsabihan o pinagalitan. Sa halip na natili akong tahimik, pinapakita lang ang kawalan sa aking mga mata, ang kawalang pag-asa ng isang taong minahal at pinagtaksilan. Sa puntong iyon, napagtanto kong hindi na mauulit ang dati naming relasyon. Ang bawat halik, bawat salita, ay naging bahagi ng isang pagtatapos na hindi na maibabalik pa. Ang kanyang mga kasinungalingan ay naging mga pader na pumigil sa aming pagmamahalan. Ang kanyang lihim ay naging isang bangungot na kailangan kong harapin ng mag-isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maitatanggi. Ang sakit na dulot ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa anumang galit o puot na naramdaman ko. Sa bawat luha na nakita ko sa kanyang mga mata, naramdaman ko rin ang sariling pagkabigo ko, na minsan ay minahal ko siya ng labis, na ipinagkatiwala ko ang aking puso sa isang taong hindi karapat-dapat. Sa kabila ng lahat, ang gabing iyon ay nagbigay sa akin ng isang bagong simula, isang pagkakataon na muling bumangon mula sa mga labi ng aming nasirang relasyon. Ngunit hindi ko pa alam na ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Ang mga lihim na iyon ay may mga kahihinatnan na hindi pa namin natutuklasan at ang aming mga buhay ay unti-unting maglalakbay sa isang landas na puno ng mga kaguluhan at pagbabago. Habang nakaupo siya sa sahig, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang kasinungalingan, ako naman ay huminga ng malalim, handang harapin ang mga susunod na hakbang ng aking buhay, isang buhay na malaya, ngunit puno ng mga alaala ng isang pag-ibig na nawala na. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kwento. Sa halip, ito'y simula lamang ng isang hindi inaasahang pagliko na babaliktad sa lahat ng aking inaakala. Nang makalipas ang ilang araw mula sa gabing iyon, habang nag-iimpake ako ng mga huling gamit sa aming bahay sa Liliw, may natanggap akong mensahe mula kay Marco, isang tao na akala ko'y kilala ko ng husto, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lang. Luningning, kailangan nating mag-usap, ang simpleng mensahe niya. Hindi ko inaasahan ito at hindi ko rin alam kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang mga salita, isang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ako agad sumagot. Sa halip, nagpa siya akong hintayin ang susunod na hakbang niya. Isang gabi, dumating siya sa hotel na tinitirhan ko. Hindi siya nagdala ng mga dokumento o mga palusot. Sa halip, may dala siyang isang lihim na kwento na matagal na niyang itinatago. Isang kwento na hindi ko inaasahan at isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Ipinahayag niya na may iba siyang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami, isang dahilan na hindi ko pa naririnig noon. May mga bagay na nangyari sa likod ng aking mga mata, mga pangyayari na nagbago sa kanya nang hindi ko namamalayan. Ang kanyang mga lihim ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil, kundi pati na rin sa mga personal niyang laban na matagal niyang tinatago. Habang nakikinig ako sa kanya, unti-unting nabuksan ang aking mga mata sa mga bagong perspektibo. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi, ngunit may dalang pag-asa. Hindi ito ang pagtatapos ng aming kwento, kundi isang pagkakataon para sa pag-unawa at pagbabago. Hindi ko pa rin alam kung paano magtatapos ang lahat,
Ngunit sa gabing iyon, nang makita ko ang tunay na mukha ni Marco, hindi bilang isang mandaraya, kundi bilang isang taong nasaktan at nagkamali, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa na maaaring may paraan pa para ayusin ang mga nasirang bahagi ng aming buhay. Ngunit sa likod ng mga salita at luha, may isang lihim pa rin na hindi niya sinabi, at alam kong ito ang simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento na kailangang harapin. Sa mga sumunod na araw, habang naglalakad ako sa mga kalye ng Liliw, dala ang bigat ng mga sinabi ni Marco, unti-unting sumulpot ang mga bagong tanong sa aking isipan. Ang mga lihim na niya'y hindi lamang simpleng pagtataksil, kundi mga sugat na matagal nang hindi gumagaling. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa rin maintindihan, ang hindi niya pagsisiwalat ng isang napakahalagang bahagi ng kanyang kwento. Isang gabi, tinawagan ako ni Megan, ang kapatid ni Marco, na matagal nang kilala at pinagkakatiwalaan ko. May dala siyang mga papeles at larawan na hindi ko inaasahan. Luningning, may mga bagay si Marco na hindi pa nasasabi, ang sabi niya. Ito ang mga ebidensya na maaaring magpaliwanag sa ilan sa mga nangyari. Sa mga dokumentong iyon, nakita ko ang mga lihim na transaksyon, mga di inaasahang pag-uusap, at mga bagay na nagpapakita ng isang buhay na puno ng komplikasyon at pagkukunwari. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na tumatak sa akin, isang lihim na konektado sa anak na dinadala ni Maya, at isang tao na hindi ko inaasahan na may malaking papel sa kanilang kwento. Habang binabasa ko ang mga sulat at mga larawan, unti-unti kong naunawaan na may mga puwersa sa likod ng mga pangyayaring ito, mga taong may sariling interes, mga kasinungalingan na mas malalim kaysa sa inaakala ko, at mga plano na masalimuot at puno ng pagtataksil. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ito, ngunit alam kong hindi ko ito kaya mag-isa. Tumawag ako kay Marco para humingi ng paliwanag, ngunit hindi niya tinanggap ang aking tawag. Sa halip, dumating si Megan upang magbigay ng suporta, at sa kanyang mga salita, unti-unti akong nakabangon mula sa pagkadismaya. Ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa aming relasyon, kundi tungkol sa isang mas malawak na laro ng mga lihim at kapangyarihan. At sa puso nito, ako ay naging isang manonood, isang biktima, at isang mandirigma na kailangang labanan ang mga aninong bumabalot sa aking buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalik sa aking isipan. Sino ba talaga ang taong nasa likod ng lahat ng ito? At hanggang kailan ko kaya tatanggapin ang mga katotohanan ito? Ang mga araw ay naging gabi, at ang gabi ay naging isang walang katapusang laro ng mga damdamin at mga pangyayari na tila hindi na mapigilan. Parang isang apoy na unti-unting lumalakas, ang mga pangyayari ay umabot sa sukdulan ng tensyon na hindi ko inakalang mararanasan ko sa buhay ko. Ang bawat lihim na aking nalaman ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ko, at ang bawat pag-ikot ng kwento ay nagdadala ng mas matinding sakit at pagkabigo. Ang bahay na dati naming tinawag na tahanan ay naging isang kulungan ng mga alaala at mga panibagong sugat. Ang mga dingding nito ay tila nakikinig sa bawat pagbulong ng mga kasinungalingan, at ang mga sulok ay puno ng mga aninong nagbabantang sirain ang mga natitirang piraso ng aking pagkatao. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko na parang ako ay isang ibon na nakakulong sa hawla, naghahanap ng paraan upang makalaya ngunit nahaharap sa mga pader ng pagtataksil at pagkakanulo. Ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat ng mga alaala, ang mga ngiti na ngayoy naging panlilin lang, ang mga pangakong nauwi sa kasinungalingan, at ang mga pangarap na unti-unting naglaho. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang apoy na hindi kailanman namamatay sa loob ko, ang apoy ng pag-asa. Isang apoy na nagsisilbing gabay upang ako'y makabangon mula sa aking pagkadapa, upang harapin ang mga pagsubok na dala ng buhay, at upang lumaban para sa aking sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng mga sugat na natanggap mo, kundi sa kakayahan mong bumangon mula rito. At ako, sa kabila ng lahat, ay handang sumugod sa bagong laban, isang laban na puno ng hiwaga, mga lihim, at mga pagsubok na kailangang lampasan. Ngunit ang laban na ito ay hindi pa tapos. Sa likod ng kadiliman ay may mga ilaw na naghihintay na matuklasan, at sa bawat hakbang ay may mga bagong panganib na sumasalubong.
Ang kwento ko ay patuloy na umiikot at ang susunod na kabanata ay puno ng mga sorpresa na magpapabago sa lahat ng aking paniniwala. Paano ko haharapin ang mga bagong kaganapan? Ano ang magiging kapalaran ko sa gitna ng mga lihim na ito? Ang sagot ay nasa mga susunod na hakbang na aking tatahakin. Sa huling gabing iyon, habang nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa aking hotel room sa Liliw, tiningnan ko ang sarili ko, isang babaeng sugatan, ngunit hindi sumusuko. Nakikita ko ang mga mata na puno ng mapait na alaala, ang mga labi na minsang ngumiti ngunit ngayoy nananatiling mahigpit ang pagkakakapit. Isang babaeng nawala sa gitna ng mga kasinungalingan, ngunit handang tuklasin ang katotohanan gaano man ito kasakit. Ang mga piraso ng buhay na iniwan ko sa likod ay nag-iiwan ng mga bakas, mga bahay, mga larawan, mga pangako na gumuho. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang isang bagong simula na dahan-dahang sumisibol sa aking puso. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o pagbalik, kundi tungkol sa pagtanggap at paglaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. May dala akong lihim na hindi ko pa kayang ibahagi, isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng naisip ng iba tungkol sa akin at sa aming kwento. Ngunit hindi pa ngayon ang panahon para ito'y ibunyag. May mga bagay na kailangang pagnilayan, mga sugat na kailangang pagalingin bago muling maglakbay. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng bayan sa ibaba, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila bumubulong ng mga pangako ng pagbabago. Ang buhay ko ay hindi na magiging tulad ng dati. Ito ay isang pahina na nakasulat na may tapang, determinasyon, at pag-asa. Ngunit bago ko tuluyang isara ang pintuan sa nakaraan, may isang huling tanong na nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang magiging kapalaran ni Maya? At paano niya haharapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa? Ang sagot ay nasa mga anino ng hinaharap at sa mga puso ng mga taong naglakbay sa madilim na landas ng pagtitiwala at pagtataksil. Ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos, kundi tungkol sa mga simula na puno ng hiwaga at pag-asa. At sa bawat dulo ay may bagong daan na naghihintay na tuklasin. Sa aking puso, alam ko na ang tunay na laban ay hindi pa tapos, ito pa lamang ang umpisa ng aking paglalakbay patungo sa kalayaan.